Palagay ko ay dapat nagbabago na rin, nag-a-adjust na rin ng pansamantala o ng bahagya ang ating mga otoridad sa mga interview sa social media at traditional media tungkol sa mga pagpapail ng kaso at saka pagpapaaresto. Kasi dito po sa nakaraang taon at mga nakaraang panahon, masyadong maingay ang mga otoridad tungkol sa paghahanap, pagpapatupad ng arrest order, court order sa mga akusado sa iba't ibang kaso. Pero yung malalaking tao, hindi naman mahuli at hindi naman sumusuko. Parang lumalabas tuloy, nagkakasubukan. Masyadong maingay sa pagbabalita, pagpapa-interview ng mga otoridad tungkol sa kanilang ginagawa. Pero yung inaasahan ng tao na dapat ay accomplishment or may mahuli, ipatupad ang batas, hindi nangyayari. Kaya ko ito nababanggit. Ilan na po yung dumadami na at mukhang dadami pa ang mga personalidad na mayroon ng court order, arrest warrant, hindi mahuli, nandito at nasa labas ng bansa. Sino-sino yan? Harry Roque, may warrant of arrest dahil doon sa kanyang kaso sa Angeles, Pampanga, dahil sa Pogo. Si Saldico, may kasong plunder, corruption, malversation at kung ano pa. Nasa Portugal. Si Roque ay nasa Vienna, Austria. So, Europe, yung dalawang yan. Ang bago, si Atong Ang. Ang sabi, nasa Cambodia na. O kung nandito pa, hindi natin alam. Nabanggit ko na dati, si General Bantag. Hindi pa ho tapos yung kaso niya. Yung kanyang mga kasamahan ay convicted na. Doon sa Persilapid case, murder. Convicted na yung kanyang kasamahan Pero si Bantag, ni hindi bumagsak sa kamay ng otoridad. Pero yung mga announcement, sa press conference at interview, parang abot kamay ng mga otoridad Alam nila kung nasaan. Alam nilang binabantayan ng mga security. Alam nilang armadong grupo ang mga ito. Pero hindi nila mahuli. Pero kung binabawasan ang interview, pronouncement, sa halip sa kanilang sila mag-press conference paghawak na nila. Sa halip sa kanilang sila magsalita sa media pag-control na nila. Palagay ko mas maganda yun. Kaysa sa puro sa pantaha, palagay namin nandoon. Palagay namin may mga armed bodyguard, may bodyguard with armas. Palagay namin nasa abroad, palagay namin ganun. Puro palagay lang. Pero lalo na itong dalawang nag-iingay sa media, social media, Saldico at Harry Roque, alam naman nila kung nasan pero hindi nila mahuli. Hindi nila mapuntahan at hindi nila makontrol. Yun po yung nakakalungkot. Mabuti sana kung magsusurrender na katulad ni Senador Bong Revilla, yung ibang mga engineer ng public works na sangkot sa korupsyon, flood control, scam, nag-volunteer yung iba. Paano kung hindi mag-volunteer? Alam nyo ang paghahanap ng wanted o pugante, pagpapatupad ng court order, arrest warrant, magastos po yan. Lalo ito, nationwide yung operation. So lahat ng pulis, nakapokus yung mga unit na naghahanap. Yung operation yan araw-araw, may gastos yan. Yung intelligence pa ng gobyerno para sa paghahanap sa ganyan, nagagastos pero walang huli. Di ba? Palagay ko mayroong kulang. Kulang sa aksyon o sobra sa salita. Kulang sa aksyon o sobra sa interview ang mga otoridad. Hindi ko nila lahat. Again, pagmamalasakit lang ito kasi para po sa akin, nasasakripisyo ang katotohanan at katarungan pag hindi bumabagsak sa kamay ng batas ang mga akusado.
Akusado pa lang sila eh. Hindi pa sila napapatunayan. Hindi pa nasasalang sa hearing. Hindi pa nga nababasahan ng sakdal. Kasi pagka naaresto, kaya may warrant of arrest, ipipresenta ng mga otoridad pag naaresto sa korte para basahan ng kaso. Eh, paano babasahan ng kaso kung at large? Doon nasa sakripisyo ang hustisya, ang katarungan. Ganon tayong kahina. Pagka mayayamang tao, kayang lumabas ng bansa anytime, kayang mamuhay sa labas ng bansa kahit walang trabaho dahil may pera, hirap na tayo. Cancellation ng passport, mabagal. Pakipag-ugnayan sa Interpol, mukhang mabagal din. Government-to-government approach para sa pagpapabalik sa Pilipinas ng mga akusado, hirap na hirap din tayo. Eh di lalo na yung mga nandito, halimbawa nandito pa, na may mga kaso at may warrant of arrest, hindi nila mahuli. Eh hindi nga mahuli, katwira siguro ng iba, hindi nga nyo mahuli nandiyan sa Pilipinas eh, kami pang nandito sa malayo, mahuhuli nyo. Kaya katulad ni Harry Roque, katakot-takot pa yung pagyayabang, pagbati ko sa gobyerno. Sa kabila ng siya ay abogado, alam niya yung obligasyon ng abogado, obligasyon ng tao sa isang warrant of arrest sa kaso na dapat hinaharap. Pero dahil nga ho sa mababaw ang kanilang tingin sa gobyerno, mahina ang tingin nila sa mga otoridad, nambubuli pa, nang aasar pa. Sa halip na manahimik sila, si Harry Roque, madalas nasa social media at puro batikos pa ang ginagawa. Kawalan ng respeto sa otoridad at Philippine law, pero siya ay abogado. Ang masakit dito, sinusuportahan at pinakikinggan pa ng ibang Pilipino. Anong klaseng mga Pilipino kayo? Proud pa kayo na isang taong wanted o pinaghahanap, pugante, ayaw humarap sa responsibilidad, pananagutan, sinusuportahan pa ninyo. Kayo mismo yung nagpapabagal ng hustisya. Si Roque may kasong mabigat, non-bailable offense, dahil sa kanyang kinalaman umano sa operasyon ng Pogo na nagpahirap sa bayan at maraming krimeng nagawa. Pero hindi mo basahan ng sakdal dahil hindi sila huli. Pero araw-araw nakikita nyo sa social media, binabatikos ang gobyerno, pinag-resign ng Pangulo. May people power pa nga siyang panawagan na 2-5 na wala namang nangyayari. Yun eh. Nasaan ang katarungan? Nasaan ang hustisya? Kaya kayong mga nasa gobyerno, pasintabi na. Opinion lang ito, analysis, interpretation sa inyong ginagawa. Bawas-bawasan ninyo ang publicity. Ipakita nyo at tumarap kayo sa media paghawak na ninyo sa ulo o kontrolado na ninyo ang mga akusado para tumaas ang moral, para yung pag-asa ay maramdaman, para yung hustisya ay maipakita. Justice for all victim, anumang crime sa ating bansa. Please like and share ang ating video.